everyone, so for today's video, ituturo ko po sa inyo kung ano ang mangyayari kapag nagkamali ka ng bank transfer sa GCash. Halimbawa, mali yung account number na inilagay mo, so magkakaroon ba ng refund or makukuha mo pa ba yung pera mo? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So, ang una natin gagawin dito sa ating GCash account, itap lang natin ito at ang gagawin natin ay magbabank transfer tayo online. Then, after makapag-login, pwede nang mag-transfer. Tap lang natin itong transfer at nandito yung mga list of banks na pwedeng paglipatan ng pera. At dito, i-click mo itong view all para makita yung kompletong listahan ng mga bangko. So, halimbawa, magta-transfer tayo sa Metrobank. I-type lang natin dito Metrobank and then nandito siya. At dito, maglagay kayo ng amount. So, halimbawa, 49 pesos. So, pwede ka rin maglagay as much as 1 peso. And then, after that, ilalagay natin dito yung account name. Then, dito, itatype natin dito yung ating account number. So, dito sa send receipt to, optional lang ito. Pwede mong iiwan dito as blanco. Pero, kung gusto mong makareceive ng proof of transfer, maglagay ka dito ng email address. So, dito sa baba, merong charge na 15 pesos. So, i-click natin itong send money. After that, i-review mo lahat ng information na inilagay mo. And after that, mag-proceed. I-click mo itong I confirm that the details are correct. At dito, ang pinaka-importanteng i-check mo ay itong account number. Kasi kapag account number sa ibang tao, sa kanila mapupunta yung iyong pinadala na pera. At merong nakalagay dito, confirm transaction will not be refunded. Please make sure that the account details and amount are correct. Then after that, i-click lang natin itong pay 64. At after that, ilalagay dito yung OTP na natanggap mula sa phone. So ito yung text. So ito yung OTP. So ilalagay lang natin dito. So reminder lang din kapag naka-receive kayo ng OTP, wag na wag nyong ibibigay sa tao at it means na tinatry nila na ma-access yung account mo at gagawa sila ng mga transaction na hindi mo alam. So, i-click lang natin itong submit. So, ayan, processing na siya. At meron nang nakalagay dito na status, bank transfer is complete. So, ang mangyayari, mababawasan tayo ng 49 at 15 pesos dahil sa convenience fee. At ayan, i-close ko lang to at meron tayong marireceive na text about sa transaction na ginawa natin. So, ang kagandahan dito sa ating GCash, malalaman na natin kung yung account number natin ay kung existing or hindi. So, sa process ko, hindi mapaprocess yung ating transaction. So, dito yung text ay, upon reviewing of the previous transaction, we have now credited 64 pesos to your account. So, ayan, binalik yung ating 64 pesos na amount sa ating pag-transact sa GCash. So, ayan, hindi nabawas yung ating 64 pesos. At ayan, kung i-check natin yung ating balance sa GCash, so, ayan, makikita natin na pareho lang yung balance natin kanina. At yung ating transaction history ay hindi na nakita dito. Kasi nga, hindi siya naging successful. At pinigilan na siya ni GCash na mag-process. Kasi nga, hindi siya existing yung pag-enter natin sa ating account number. So, yun yung kagandahan dito sa ating GCash. Kapag hindi existing yung ating bank account number, so magiging instant refund or hindi kayo mababawasan at all. Pero kapag existing yung bank account number na nasend ninyo at nakapangalan sa ibang tao, so pwede kayong mag-file ng ticket or di kaya ay kumuha ng ticket or mag-report sa GCash yung expectation mo kasi malaking chance na
hindi na mabalik yung iyong isinend sa GCash. Lalo na kapag hindi nag-participate yung taong naka-receive ng pera mo. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan yung aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!